Ikaw ba ay isang babae na member ng SSS? Yes. Imagine this, kapapanganak mo lang kaya lagi kang pagod, puyat sa pag-alaga kay baby. At umaasa ka na makapag-claim ka ng maternity benefits sa SSS. Kaya pumunta ka sa SSS, pero biglang sinabi sa'yo ng taga-SSS, Ma'am, hindi po nakapag-file ang maternity application ang company niyo. ano ang magiging reaksyon mo? Ibig bang sabihin wala ka na makukuha pera mula sa SSS? Sayang na ba ang lahat ng hulog mo sa SSS? O may pag-asa pa? Yan ang tanong sa akin ng isa sa aking mga followers. Sir, nanganak po ako noong September 4, 2025. Ngayon, 4 months na ang baby ko. Hindi po napagpasa ng maternity notification ang company ko. Makukuha po ba ang maternity benefits ko? Sa video na ito ay sasagutin ko ang mga tanong na yan. Kung isa kang mami na SSS member, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Hi mga ka-SSS, this is Sir Abug at ngayon pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-stressful na senaryo ng isang empleyadong mami. Nakapanganak na siya pero walang maternity notification na na-file sa SSS o yung tinatawag na Maternity Notification Form 1 tulad ng form na ito. Unang-una, huminga ka muna. Hindi porket hindi na-file ng employer mo ang maternity notification mo o ikaw ay hindi nakapag-file ng maternity notification sa SSS ay automatic na wala ka nang makukuha sa SSS. Maraming cases na ganyan. Mga babaeng SSS member na hindi nila alam na buntis pala sila at nalalaman na lang nila nung sila ay makunan sa hindi inaasahang pagkakataon. Kapag ganun ba, ibig sabihin ay wala ka nang makukuhang maternity benefits sa SSS? Hi mga ka-SSS, welcome back to my channel. Kung bago ka lang dito sa channel to, please don't forget to hit like and share this video para mas marami tayong matulungan lalo na sa mga OFW at mga empleyado na may concern sa SSS. Tandaan natin, mga ka-SSS, under Social Security System Law, ang number one at ang pinaka-importante para makapag-claim sa SSS ay kung qualified ang mga monthly contribution mo sa SSS. Dapat ay may at least 3 posted na monthly contributions ka within 12-month period before the semester of delivery, miscarriage, or emergency termination of pregnancy. Kung pasado ka doon, hindi automatic na mawawala ang benefits mo kahit nagkulang ang employer sa notification sa SSS. Pero take note, ang employer ang dapat mag-advance ng maternity benefits kung employed ka nung nanganak ka. At tapos ay sila rin ang mag-reimburse ito sa SSS. Kung hindi sila nag-file ng SSS notification after mo mag-submit sa SSS ng maternity notification, posibleng sila ang magkaroon ng penalty, hindi ikaw. Pero kung kasalanan mo at umabot sa 9 months na hindi ka nakapag-notify sa SSS sa iyong pagbubuntis, maaaring mabawasan ang benefits na makukuha mo. Kaya sa tanong kung may makukuha ka sa SSS na maternity benefits kahit hindi ka nakapag-file ng maternity notification, ang sagot ay oo. May chance ka na makakuha ng SSS maternity benefits. Pero ang tanong, magkano ang makukuhang maternity benefits? Para mas maintindihan natin ay mag-sample computation tayo. May ibinigay na monthly salary credit table ang SSS para malaman mo ang MSC. Tulad nito. Kung minimum earner ka at naguhulog ka sa SSS ng 900 pesos per month at ang employer mo ay naguhulog din sa SSS ng 1,900 pesos every month, lalabas na may kabuuang 2,800 na contribution ka buwan-buwan. Wow. Kung ang average ng monthly salary credit mo ay 20,000 pesos sa loob ng 6 na buwan, kunin naman natin ang average daily salary credit. So 20,000 divided by 30 days, ang iyong average daily salary credit ay 666.67. The step 2, i-multiply mo yan sa 105 days ang iyong average daily salary credit. Kaya 667.67 times 105 days is equal to 70,000 pesos. So approximately,
makakatanggap ka ng around 70,000 pesos na maternity benefits. Imagine mo kung hindi mo na i-follow up dahil lang sa hindi nag-notify ang company mo sa SSS, sayang ang ganitong halaga. Hindi maliit na halaga o pera yan, lalo na may bagong baby kayo. No, no, no! So anong dapat mong gawin? Kausapin mo yung agad yung HR at tanungin mo kung bakit walang notification na naisubmit sa SSS. Kung hindi sila umaksyon, dumiretso ka sa SSS branch o mag-inquire ka online sa mysss.gov.ph. Huwag kang matakot magtanong, karapatan mo yan. Mga mami, hindi porket tahimik ka lang, ibig sabihin ay wala kang laban. Alamin mo ang batas, alamin mo ang karapatan mo. At kung may kakilala kang nasa ganitong sitwasyon, ishare mo ang video na ito. Kung may tanong kayo ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito. This is Sir Abug para sa maliwanag na usapan. See you on my next video.